Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa Diyos na pinagkaloob niya sa atin ang bagong araw na ito, isang araw na puno ng mga posibilidad, ng mga pagkakataon para sa pagbabago at ng walang hanggang pag-asa sa aming Panginoong Hesukristo. Ako ay lubhang nagpapasalamat na kayo ay narito ngayong umaga, handang makipagtulungan sa atin sa panalangin ito na magbubunga ng isang makalangit na pagbabago sa inyong mga buhay. Ang puso ko ay nababago ng tuwa dahil alam kong ang Panginoon ay may mga dakilang plano para sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Mga kapatid, ngayong umaga ay tayo ay magkakasamang dadaing sa harapan ng trono ng biyaya ng aming Amang nasa langit. Tayo ay nagtitipon hindi lamang bilang mga individual na naghahanap ng panalangin, kundi bilang isang pamilyang spiritual na nagsasama-sama upang lumakad sa landas ng kabanalan at ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ang araw na ito ay hindi isang ordinaryong araw lamang. Ito ay isang araw na pinagpala ng Panginoon, isang araw na dapat nating tanggapin ng buong puso at ng lubhang pasasalamat. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataong gumising pauli, ng pagkakataong maranasan ng kanyang mga pagpapala at ng pagkakataong maging parte ng kanyang mga milagrong nangyayari sa araw-araw. Ako ay nagpapasalamat din sa lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw sa aming mga buhay. Salamat sa Panginoon sa mga pagsubok na kanyang pinagdaan sa amin. Dahil sa mga ito ay natuto tayong maging mas matatag, mas mapagpatawad at mas mapagmahal. Salamat din sa mga tagumpay na kanyang ibinigay, sa mga sagot sa aming mga panalangin at sa mga milagrong nakita namin sa aming mga karanasan. Ngayong umaga, tayo ay narito hindi upang maghingi lamang, kundi upang magpasalamat din sa lahat ng mga biyayang natanggap namin mula sa kanyang mga kamay. Sa araw na ito, ang aming paksang pagkakaisa ay tungkol sa isang makalangit na pagbabago na darating sa aming mga buhay. Hindi ito simpleng pagbabago lamang na makikita sa labas, kundi isang malalim na transformasyon na magbububunga mula sa loob ng aming mga puso, mula sa aming espiritu at mula sa aming relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ang pagbabagong ito ay hindi resulta ng aming sariling pagkakalit o pagtatangka, kundi ito ay gawa ng kamay ng Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na bago sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. Ang salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 27 ay nagsasabing, "Kaya nga, kung sino man ang kay Kristo, siya ay bagong nilikha. Ang mga dating bagay ay naglipas na, narito, naging bago na ang lahat." Ang talata na ito ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa dahil sinasabi nito na kapag tayo ay kay Kristo, hindi lamang tayo ay pinagpapanibago, kundi tayo ay ginagawang bagong nilikha. Hindi ito paraan ng pag-aayos lamang ng mga bagay na sira sa aming mga buhay, kundi ito ay kompletong rebirth, isang bagong simula, isang bagong identidad at isang bagong perspektibo sa buhay. Mga kapatid, huwag ninyong kalimutan na ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari dahil tayo ay karapat-dapat o dahil tayo ay walang kasalanan, kundi nangyayari ito dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ito ay bunga ng kanyang biyaya, ng kanyang awa, at ng kanyang walang kondisyong pagmamahal. Kaya habang tayo ay nananalangin ngayong umaga, gawin natin ito ng may lubhang pasasalamat at ng pagkilala sa kahanga-hangang karakter ng aming Diyos na handang mag-transform ng mga buhay ng mga taong lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Ngayong umaga, hinihikayat ko kayong lahat na makipagtulungan sa amin sa panalangin ito. Kung kayo ay nanonood o nakikinig ngayong, huwag kayong maging passive observers lamang, kundi makisali sa aming pagsasama-sama sa harapan ng trono ng biyaya ng Panginoon.
Magbukas ng inyong mga puso, mag-subscribe sa channel na ito kung hindi pa kayo nag-subscribe at magbahagi ng mga komentong magpapadama sa amin na kayo ay kasama namin sa panalangin ito. Ang inyong pakikilahok ay mahalaga sa amin at sigurado akong mahalaga din ito sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, habang tayo ay naghahanda na pumasok sa malalim na panalangin, gusto kong magpatunay tayo ng isang saglit upang maghanda ang aming mga puso. Isara ninyo ang inyong mga mata kung gusto ninyo o kaya naman ay magtitik kayo ng mababang tingin at hayaan ninyong ang Espiritu Santo ay magtrabaho sa inyong mga puso habang tayo ay sama-samang nakikipag-usap sa aming Panginoong Hesukristo. Handa na ba kayong maranasan ang presensya ng Panginoon sa paraang hindi pa ninyo naranasan dati? Handa na ba kayong tanggapin ang makalangit na pagbabago na ihahanda ng Panginoon para sa inyong mga buhay ngayong araw? Makapangyarihang Diyos, Amang mapagmahal Panginoong Hesukristo at Espiritu Santong gabay at mangha, kami ay nagpupugay sa inyong dakilang pangalan sa umaga na ito. Kami ay lumalakad sa harapan ninyo na may lubhang paggalang, may matabang puso ng pasasalamat, at may walang hanggang pagkilala sa inyong kahangahangang mga katangian. Kayo ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na bumaba sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan, at ang Diyos na patuloy na gumagawa ng mga milagro sa mga buhay ng mga taong sumusunod sa inyo. Kami ay nagpapasalamat dahil kayo ay hindi isang malayong Diyos, kundi kayo ay Emanuelo, ang Diyos na kasama namin sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Salamat Panginoon sa bagong araw na inyong ibinigay sa amin. Salamat sa bawat hininga na aming natitikman, sa bawat tibok ng aming mga puso, at sa bawat pagkakataong nakikita namin ang inyong mga obra sa paligid namin. Salamat sa tulog na pinagpahinga ninyo sa amin kagabi, sa mga pangarap na inyong ibinigay, at sa ligtas na paggising namin ngayong umaga. Salamat sa mga pamilyang nakakasama namin, sa mga kaibigan na sumusuporta sa amin, at sa mga oportunidad na inyong ihahanda para sa amin sa araw na ito. Panginoon, kami ay narito sa harapan ninyo hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil kayo ay nag-anyaya sa amin na lumapit sa inyong trono ng biyaya sa may kumpiyansa. Kami ay kilala ninyo ng lubhang lalim. Kilala ninyo ang bawat pahina ng aming mga kwento, ang bawat sakit sa aming mga puso, at ang bawat pangarap na aming tinatago. Gayunpaman, salamat dahil hindi ninyo kami hinuhusgahan base sa aming mga pagkukulang, kundi tinatanggap ninyo kami dahil sa dugo ng inyong anak na si Hesukristo na nagbayad para sa aming mga kasalanan. Kami ay kinikilala ang inyong presensya sa lugar na ito ngayong umaga. Alam namin na saan man kami naroroon, kayo ay nariyan din. Kahit kami ay magkakaibang lugar ngayong nanonood o nakikinig, alam namin na ang inyong espiritu ay nakatali sa aming lahat sa isang spiritual unity na hindi makakamit ng mundo. Kami ay nagpapasalamat na hindi ninyo kami pinabayaan, hindi ninyo kami iniwan sa aming mga pakikibaka, at hindi ninyo kami tinakpan ng kadiliman. Sa halip, kayo ay nagpadala ng inyong ilaw upang magbigay liwanag sa aming mga daan at gabayan kami sa tamang landas. Mga kapatid, ang paksa ng aming panalangin ngayong umaga ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, sa isang paraan o sa isa pa, ay naghahangad ng pagbabago sa aming mga buhay. May mga aspeto sa aming mga karanasan na gusto nating maging iba. May mga relasyon na gusto nating mapagaling, may mga pangarap na gusto nating makamit, at may mga takot na gusto nating malampasan. Ngunit minsan, ang mga pagbabago na gusto natin ay nagiging imposible sa aming sariling lakas. Minsan ay tila nakabara tayo sa mga sitwasyon na hindi namin kayang baguhin o kontrolin. Sa mga oras na ito, kailangan natin ng isang makalangit na interbensyon. Kailangan natin ng Diyos na pumasok sa aming mga sitwasyon at gumawa ng mga bagay na hindi namin magagawa sa aming sariling kakayahan.
Ang bersikulo nating gabay ngayong umaga mula sa 2 Corinthians ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagbabago ay hindi laging nangyayari sa panlabas na anyo ng aming mga buhay, kundi sa loob, sa aming espiritu, sa aming perspektibo at sa aming relasyon sa Panginoon. Kapag tayo ay naging bagong nilikha kay Kristo, ang aming mga prioridad ay nagbabago. Ang aming mga pagmamahal ay nagbabago, ang aming mga reaksyon sa mga pagsubok ay nagbabago, at ang aming mga pag-asa para sa hinaharap ay nagbabago din. Hindi ito nangangahulugang bigla na lang magiging perpekto ang bawat bagay sa aming mga buhay, kundi nangangahulugang meron na tayong bagong resource, bagong lakas at bagong pag-asa na nagmumula sa aming union kay Christ. Mga kapatid, ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari sa isang gabi lamang. Ito ay isang proseso na tumatagal ng ilang panahon at sa prosesong ito ay kasama natin ang Panginoon sa bawat hakbang. May mga panahon na mabagal ang progreso, may mga panahon na tila bumabalik tayo sa dati. Ngunit ang importante ay hindi tayo sumusuko at patuloy tayong nagtitiwala sa plano ng Panginoon para sa aming mga buhay. Ang Panginoon ay hindi nagmamadali sa kanyang mga gawa, pero ang kanyang mga gawa ay laging perpekto sa kanyang panahon. Sa aming mga karanasan bilang mga tao, tayo ay may mga limitasyon. May mga pagkakataon na hindi namin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na nangyayari sa aming mga buhay. May mga tanong na walang madaling sagot, may mga sakit na hindi madaling gamutin at may mga problema na tila walang solusyon. Sa mga oras na ito, kailangan natin ng pananampalataya na hindi nakabatay sa aming sariling pag-unawa, kundi nakabatay sa karakter ng Panginoon na alam nating mabuti, mapagmahal at makapangyarihan. Panginoon, kami ay lumalakad sa harapan ninyo ngayong umaga na may kikilalaning mga kahinaan. Hindi kami nagpapanggap na kami ay walang problema o na hindi kami nangangailangan ng tulong. Sa katunayan, kami ay dinarating ninyo dahil alam namin na kayo lamang ang may kapangyarihang magbigay sa amin ng tunay na pagbabago na kailangan namin. Kami ay nakakaramdam ng mga pagod sa aming mga pakikibaka, ng mga disappointment sa mga bagay na hindi natuloy ayon sa aming plano, at ng mga takot tungkol sa mga hindi namin alam na mangyayari sa hinaharap. Ngunit ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihiling sa inyo ng isang bagong perspektibo. Tulungan ninyo kaming makita ang aming mga sitwasyon sa pamamagitan ng inyong mga mata. Bigyan ninyo kami ng kumpiyansang hindi nakabatay sa aming sariling mga galing, kundi nakabatay sa inyong mga pangako na hindi nagbabago at hindi tumitigil sa pagkakatotoo. Hayaan ninyong ang aming mga problema ay maging mga daan para maranasan namin ang inyong kapangyarihan sa mas malalim na paraan. Panginoon, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng lakas na tanggapin ang mga bagay na hindi namin mababago ngayon, ngunit bigyan ninyo rin kami ng tapang na kumilos sa mga bagay na pwede naming baguhin sa pamamagitan ng inyong tulong. Turuan ninyo kaming maging mga taong sumusunod sa inyong kalooban, hindi dahil ito ay madali, kundi dahil naniniwala kami na ang inyong mga plano para sa amin ay mas maganda kaysa sa aming sariling mga plano para sa aming mga sarili. Hinihingi namin, Panginoon, na magkaroon kami ng mga pusong handang makinig sa inyong boses sa gitna ng ingay ng mundo. Sa panahong ngayon na ang mga social media, ang mga balita at ang mga opinyon ng iba ay malakas na tumutunog sa aming mga tenga, tulungan ninyo kaming matuto na mag-focus sa inyong tinig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Turuan ninyo kaming maging mga taong nananatiling calm sa gitna ng mga crisis dahil alam namin na kayo ay may kontrolin sa lahat ng mga sitwasyon.
Panginoon, para sa mga kasama namin ngayong nakakaranas ng mga financial struggles, hinihingi namin na magbigay kayo ng mga solusyon na hindi lang temporary fix kundi mga long-term provisions na magbibigay sa kanila ng stability at peace of mind. Para sa mga taong nakakaranas ng mga health problems, hinihingi namin ng healing na hindi lamang para sa kanilang mga katawan, kundi para na rin sa kanilang mga emosyon at sa kanilang mga espiritu. Para sa mga taong nakakaranas ng mga relational conflicts, hinihingi namin ng restoration, forgiveness at love na nagmumula sa inyo. Para sa mga kabataang nanonood namin ngayong Panginoon, hinihingi namin na gabayan ninyo sila sa tamang mga desisyon sa kanilang mga buhay. Sa mundo ngayong na maraming mga temptation at confusion, maging kayo ang kanilang kompas na magtuturo sa kanila kung saan ang tamang direksyon. Bigyan ninyo sila ng mga dream at mga vision na aligned sa inyong mga plano para sa kanila. At bigyan ninyo sila ng lakas na lumaban sa mga pressure ng mundo na mag-compromise sa kanilang mga values. Para sa mga nakatatandang kasama namin ngayong Panginoon, salamat sa mga taon ng karanasan na inyong ibinigay sa kanila. Hinihingi namin na patuloy ninyong gamitin sila bilang mga wisdom giver sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga komunidad. Bigyan ninyo sila ng maayos na kalusugan sa kanilang remaining years at hayaan ninyong maging blessing sila sa mga mas batang henerasyon. Dito sa Ecclesiastes chapter 3, verse 2 ay nakasulat, "May panahon sa lahat at panahon sa bawat hangarin sa ilalim ng langit." O Panginoon, salamat sa verse na ito dahil pinapaalala nito sa amin na kayo ay may perfect timing sa lahat ng inyong mga gawa sa aming mga buhay. Minsan ay tayo ay nagmamadali na makita ang mga resulta ng aming mga panalangin, pero turuan ninyo kaming maging patient at mag-trust sa inyong divine timing na laging perfect. Sa Matthew chapter 61 verse 28 nakasulat din, "Halikayo sa akin, kayong lahat na pagod at may mabibigat na pasanin, at kayo'y aking papainhugin." Panginoon, salamat dahil hindi ninyo kami hinahayaan na magdala ng aming mga problema mag-isa. Kayo ay nag-iimbita sa amin na ibigay sa inyo ang lahat ng aming mga alalahanin, at kapalit noon ay ibibigay ninyo sa amin ang inyong kapayapaan na hindi maiintindihan ng mundo. Sa Isaiah chapter 53 verse 35 nakasulat, "Ang inyong Diyos ay abot kamay, hindi kabangbangang magiligtas, hindi rin tulala ang kanyang tainga na hindi makarinig." Salamat Panginoon sa guarantee na ito na kayo ay laging available para sa amin. Hindi kayo busy, hindi kayo absent, at hindi kayo indifferent sa aming mga sitwasyon. Kayo ay laging ready na mag-intervene sa aming mga buhay kapag tayo ay lumakad ayon sa inyong kalooban. Sa Jeremiah chapter 20 verse 11 nakasulat, "Sapagkat ako'y nakakaalam ng mga pangarap ko tungkol sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga pangarap na para sa inyong kabutihan at hindi para sa inyong kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan." Panginoon, ang bersikulo na ito ay nagbibigay sa amin ng malaking assurance na kahit hindi namin nakikita ang bigger picture ng aming mga buhay, kayo ay may magagandang plano para sa amin. Tulungan ninyo kaming mag-trust sa mga planong ito kahit hindi pa namin naiintindihan. Sa Romans chapter 8 verse 28 nakasulat, "At aming nalalaman na sa mga nagsisiibig sa Diyos ay pinagkakaisa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na para sa kabutihan sa mga tumatawag ayon sa kanyang layunin." Salamat Panginoon sa promise na ito na hindi man lahat ng nangyayari sa amin ay mabuti, pero ginagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na mag-work together para sa aming kabutihan kapag tayo ay umiibig sa inyo at sumusunod sa inyong calling sa aming mga buhay. Panginoon, sa araw na ito kami ay nangungusap sa inyo na aming ipinoproclaim na kami ay mga anak ninyo, mga inheritors ng inyong kingdom at mga recipients ng inyong walang hanggang pag-ibig.
Hindi kami magpapahayag na kami ay mga biktima ng circumstances, kundi kami ay mga overcomer sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Kami ay nangungusap na sa araw na ito, gagawin namin ang aming best na maging faithful sa inyong mga tawag sa aming mga buhay. At magtiwala kami na gagawin ninyo ang imposible sa mga sitwasyon namin na tila walang solusyon. Kami ay nagko-commit sa inyo, Panginoon, na hindi kami magiging passive sa mga pagbabago na gusto namin na mangyari sa aming mga buhay. Kami ay makikipagtulungan sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong salita, panalangin, pakikipag-fellowship sa ibang mga believers, at pagsunod sa mga specific na instructions na ibibigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo. Panginoon, dumadalaw kami sa inyo ngayong upang mag-intercede para sa mga pamilya namin. Salamat sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, mula sa pinakamatatanda hanggang sa pinakamabata. Salamat sa mga magulang namin na nag-sacrifice para sa aming education at para sa aming future. Salamat sa mga asawa at mga anak na nagbibigay ng meaning sa aming mga araw. Salamat sa mga kapatid na sharing sa aming mga childhood memories at sa mga extended family members na parte ng aming support system. Panginoon, para sa mga magulang na kasama namin ngayong, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa pagpapalaki sa kanilang mga anak sa paraang God-honoring. Sa mundo ngayong na maraming competing influences sa mga kabataan, tulungan ninyo ang mga magulang na maging effective na spiritual leaders sa kanilang mga tahanan. Bigyan ninyo sila ng patience sa mga challenging moments, ng creativity sa paghahanap ng mga paraan para makonect sa kanilang mga anak, at ng consistency sa pagtuturo ng mga biblical values. Para sa mga anak na nanonood namin ngayong, Panginoon, protektahan ninyo sila sa lahat ng kasamaan sa mundo. Bigyan ninyo sila ng mga pusong respectful sa kanilang mga magulang, ng mga isip na eager mag-aral ng mga bagay na magiging beneficial sa kanilang future, at ng mga espiritong connected sa inyo kahit pa sila ay lumalaki sa digital age. Tulungan ninyo ang mga magulang at mga anak na magkaroon ng open communication at mutual understanding. Para sa mga couples na kasama namin ngayong, Panginoon, hinihingi namin na palakasin ninyo ang foundation ng kanilang mga marriages. Sa mundo ngayong na maraming challenges sa mga relationships, maging kayo ang center ng kanilang mga relasyon. Turuan ninyo silang mag-forgive ng mabilis, mag-communicate ng malinaw, at mag-love ng unconditionally. Para sa mga couples na nakakaranas ng fertility challenges, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng mga anak kung ito ang inyong kalooban, o kaya naman bigyan ninyo sila ng peace at contentment sa kung anuman ang inyong plano para sa kanila. Para sa mga single na kasama namin ngayong, Panginoon, hinihingi namin na turuan ninyo silang maging content sa kanilang current season ng buhay. Huwag ninyong hayaan na ang kanilang single status ay maging source ng insecurity o ng loneliness. Sa halip, gamitin ninyo ang season na ito para ma-develop nila ang kanilang relationship sa inyo at makamit nila ang mga personal goals na mahirap gawin kapag may committed relationship na sila. Para sa mga single na naghahangad ng life partner, hinihingi namin na ihanda ninyo ang tamang tao sa tamang panahon. Para sa mga broken families na kasama namin ngayong, Panginoon, hinihingi namin ng healing at restoration. Alam namin na ang separation at divorce ay hindi inyong original plan para sa marriage, pero alam din namin na kayo ay Diyos ng second chances. Gumawa ninyo ng paraan para ma-heal ang mga wounded hearts, para ma-restore ang broken trust, at para makita ninyo ang mga compromised na solusyon sa mga complicated situations. Para sa mga single parents, bigyan ninyo ng double grace at lakas na gawin ang trabaho na dapat dalawang tao ang gumagawa. Para sa mga senior citizens na kasama namin ngayong, Panginoon, salamat sa kanilang years of service, sa kanilang mga pamilya at sa lipunan.
Hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng good health sa kanilang remaining years, ng mga meaningful relationships sa kanilang mga apo, at ng sense na kanilang buhay ay nagmatter. Para sa mga senior citizens na nag-iisa o nakakaranas ng loneliness, hinihingi namin na magpadala kayo ng mga taong mag-aalaga sa kanila at magbibigay sa kanila ng companionship. Panginoon, lumakad kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa health ng lahat ng mga kasama namin. Salamat dahil kayo ay Jehovah Rapha, ang Diyos na naggagamot. Salamat dahil hindi ninyo limitado ang inyong healing power sa mga simple na sakit lamang, kundi kayo ay may kapangyarihan na magdadamot ng complete wholeness sa mga taong lumalaplapip sa inyo sa pananampalataya. Para sa mga kasama namin ngayong na nakakaranas ng mga chronic illnesses, Panginoon, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng miraculous healing. Para sa mga may diabetes, hypertension, heart problems, cancer, at iba pang mga serious na kondisyon, kami ay nagdadaing na gumawa kayo ng mga milagro sa kanilang mga katawan. Pero habang hinihintay namin ang physical healing, hinihingi namin din na bigyan ninyo sila ng emotional at spiritual strength na mag-cope sa kanilang mga challenges. Para sa mga kasama namin na nakakaranas ng mental health struggles, Panginoon, hinihingi namin na mag-intervene ninyo sa kanilang mga isip at sa kanilang mga emosyon. Para sa mga taong nakakaranas ng depression, anxiety, post-traumatic stress, bipolar disorder at iba pang mental health conditions, hinihingi namin na magbigay kayo ng proper medical care, ng supportive relationships at ng spiritual na healing na magbabago sa kanilang perspective sa buhay. Para sa mga pregnant women na kasama namin ngayong, Panginoon, protektahan ninyo sila at ang mga baby sa kanilang mga sinapupunan. Bigyan ninyo sila ng healthy pregnancy, ng safe delivery at ng healthy babies. Para sa mga couples na nag-try na magka-baby pero hindi pa nila nakakamit, hinihingi namin na mag-answer kayo sa kanilang mga panalangin sa inyong perfect timing. Para sa mga healthcare workers na kasama namin ngayong, Panginoon, salamat sa kanilang dedication sa pag-care sa mga taong may sakit. Protektahan ninyo sila sa mga infection at bigyan ninyo sila ng wisdom sa paggawa ng tamang medical decisions para sa kanilang mga patients. Bigyan ninyo din sila ng emotional resilience para ma-handle nila ang stress ng kanilang work. Panginoon, damping kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa spiritual liberation ng mga taong nasa bondage ngayon. Alam namin na ang laban namin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga spiritual forces ng kasamaan sa mga lugar sa itaas. Kaya sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo, hinihiling namin ang deliverance para sa lahat ng taong kulang sa spiritual oppression. Para sa mga kasama namin na nakastruggle sa mga addiction, Panginoon, hinihingi namin na sirain ninyo ang mga chains na nag-hold sa kanila sa mga destructive habits. Para sa mga addict sa alcohol, sa drugs, sa pornography, sa gambling, at sa iba pang mga addiction, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng supernatural na willpower na lumayo sa mga bagay na sumisira sa kanilang mga buhay. Bigyan ninyo sila din ng supportive community na maghi-help sa kanila sa kanilang recovery process. Para sa mga kasama namin na nakakaranas ng spiritual warfare, Panginoon, hinihingi namin na iprotektahan ninyo sila sa pamamagitan ng inyong dugo. Kung may mga negative spiritual influences sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan, o sa kanilang mga workplace, hinihingi namin na alisin ninyo ang mga itutingkat ninyo ang peace and presence sa mga lugar na iyon.
Para sa mga kasama namin na nakatrap sa mga cyclic patterns ng failure, ng disappointment o ng spiritual stagnation, Panginoon, hinihingi namin na sirain ninyo ang mga cycles na yon at magbukas ng new seasons of breakthrough sa kanilang mga buhay. Bigyan ninyo sila ng fresh revelation ng inyong mga plano para sa kanila at ng fresh anointing para ma-accomplish nila ang mga purpose na inyong inilagay sa kanilang mga buhay. Panginoon, narito kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa iba't ibang specific situations na kinakaharap ng mga kasama namin. Alam namin na kayo ay Diyos ng mga detalye at walang problema na masyadong maliit o masyadong malaki para sa inyong atensyon. Para sa mga kasama namin na naghahanap ng trabaho, Panginoon, hinihingi namin na magbukas kayo ng mga tamang doors at magbigay sa kanila ng mga opportunities na hindi lamang magbibigay ng income, kundi magbibigay din ng job satisfaction at ng chance para ma-use ang mga talents na inyong ibinigay sa kanila. Para sa mga business owners, hinihingi namin na magbigay kayo ng wisdom sa business decisions at ng favor sa kanilang mga customers. Para sa mga students na kasama namin ngayong, Panginoon, bigyan ninyo sila ng focus sa kanilang mga studies, ng financial provision para sa kanilang education at ng clear direction tungkol sa kanilang career paths. Para sa mga graduates na nag-transition pa sa workforce, hinihingi namin na gabayan ninyo sila sa tamang career moves. Para sa mga may legal problems na kasama namin ngayong, Panginoon, hinihingi namin ng justice at ng fair resolution sa kanilang mga cases. Bigyan ninyo sila ng proper legal representation at ng peace habang hinihintay nila ang outcome ng kanilang mga cases. Para sa mga victims ng injustice, hinihingi namin na mag-vindicate kayo sa kanila at magbigay ng closure sa mga wounded hearts. Para sa mga kasama namin na naka-experience ng loss o ng grief, Panginoon, hinihingi namin na maging kayo ang kanilang comforter. Sa mga taong nawalan ng loved ones, na nawalan ng jobs o na nawalan ng important relationships sa kanilang mga buhay, bigyan ninyo sila ng hope na kahit may mga bagay na nawala sa kanilang buhay, kayo ay nananatiling constant sa kanilang mga karanasan. Para sa mga may mga financial obligations na hindi nila alam kung paano babayaran, Panginoon, hinihingi namin na magbigay kayo ng supernatural provision. Para sa mga may mga credit card debts, educational loans, mortgage payments, at iba pang financial burdens, hinihingi namin na magkadaan mga opportunities para masettle nila ang mga obligasyon na iyon nang hindi nila iko-compromise ang kanilang basic needs. Panginoon, dumating kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa aming bansa at para sa mga taong nasa authority. Salamat sa Pilipinas na inyong ibinigay sa amin bilang aming homeland. Salamat sa natural resources, sa mga magagandang tanawin at sa mga talented people na part ng aming identity bilang mga Filipino. Hinihingi namin, Panginoon, na gabayan ninyo ang aming mga government leaders sa paggawa ng mga decisions na magiging beneficial sa majority ng mga Filipino. Bigyan ninyo sila ng integrity, ng wisdom at ng genuine concern para sa welfare ng mga taong kanilang pinangangasiwa. Para sa corruption na nagaganap sa government, hinihingi namin na i-expose ninyo ang mga ito at magbigay ng accountability. Para sa peace and order situation sa aming bansa, Panginoon, hinihingi namin na protektahan ninyo ang mga innocent civilians mula sa mga terrorist activities, sa mga criminal elements at sa mga natural disasters. Bigyan ninyo ng proper training at ng proper equipment ang mga law enforcement officers para ma-serve nila ng effective ang kanilang communities. Para sa economy ng aming bansa, Panginoon, hinihingi namin na magbigay kayo ng opportunities para sa economic growth na hindi lang mag-benefit sa mga mayayaman, kundi mag-create din ng jobs at ng business opportunities para sa middle class at sa mga mahihirap.
Para sa mga OFW families, hinihingi namin na protektahan ninyo ang mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa at bigyan ninyo ng unity ang mga pamilyang naghihiwalay dahil sa economic reasons. Para sa education system ng aming bansa, Panginoon, hinihingi namin na ma-improve ang quality ng education na natatanggap ng mga kabataang Filipino. Bigyan ninyo ng proper training ang mga teachers, ng adequate facilities ang mga schools, at ng accessible education ang mga batang hindi pa nakakapag-aral dahil sa financial constraints. Panginoon, lumakad kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa Universal Church at para sa local churches na nasa aming mga komunidad. Salamat sa Body of Christ na nilikha ninyo upang maging vehicle ng inyong love at ng inyong message sa mundo. Hinihingi namin, Panginoon, na magbigay kayo ng unity sa mga churches sa kabila ng denominational differences. Turuan ninyo ang mga church leaders na mag-focus sa mga bagay na nag-unite sa amin bilang Christians instead na sa mga bagay na naghahati sa amin. Bigyan ninyo ng wisdom ang mga pastors, priests, church elders at ibang ministry leaders para ma-shepherd nila ng effective ang mga taong nasa kanilang care. Para sa evangelism efforts ng mga churches, Panginoon, hinihingi namin na magbigay kayo ng opportunities at ng boldness sa mga Christians na mag-share ng gospel sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Gumawa ninyo ng mga paraan para ma-reach ng churches ang mga taong hindi pa nagiging Christians at para ma-discipleship ang mga bagong converts. Para sa mga church finances, Panginoon, hinihingi namin na turuan ninyo ang mga members na maging faithful stewards ng kanilang resources. Bigyan ninyo ng provision ng mga churches para ma-fund nila ang mga ministry programs at para ma-maintain nila ang kanilang facilities. Para sa mga church building projects, hinihingi namin na magbigay kayo ng favor at ng resources para makomplete ang mga projects na yon. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayong upang mag-intercede para sa mga taong hindi pa Christians. Alam namin na kayo ay hindi nagnanais na may mamatay, kundi na ang lahat ay magsisi. Kaya hinihiling namin na gumawa kayo ng mga paraan para ma-reach ang mga puso ng mga taong nagkamali pa sa inyo. Para sa mga miyembro ng ibang religions, Panginoon, hinihingi namin na magbigay kayo sa kanila ng revelation katotohanan ng gospel. Hindi namin hinihiling na ma-confuse sila o ma-attack, kundi hinihiling namin na sa kanilang personal encounters sa mga Christians, makita nila ang difference na ginagawa ng relationship kay Christ sa buhay ng isang tao. Para sa mga agnostic at sa mga atheist, Panginoon, hinihingi namin na paggalaw kayo ang kanilang mga puso para ma-open sila sa possibility na kayo ay totoo at na active kayo sa mundo ngayong. Gumawa ninyo ng mga circumstances sa kanilang mga buhay na magpapakita sa kanila ng inyong existence at ng inyong love para sa kanila. Para sa mga backslidden Christians, Panginoon, hinihingi namin na mag-restore kayo sa kanila ang joy ng kanilang salvation. Kung may mga hurts o mga disappointments na naging reason kung bakit sila lumayo sa inyo, hinihingi namin na ma-heal ninyo ang mga wounds na yon at ma-renew ninyo ang kanilang faith sa inyong goodness. Panginoon, gumuusap kami sa harapan ninyo ngayong upang mag-intercede para sa community ng aming channel, para sa lahat ng mga viewers, subscribers, at supporters na ginugawa ang ministry na ito na possible. Salamat sa bawat taong nag-take ng time na manood ng aming mga videos, na mag-comment, na mag-share, at na maging parte ng spiritual community na ito. Hinihingi namin, Panginoon, na pagpalain ninyo ang bawat tao na naging blessing sa ministry na ito. Para sa mga taong nag-donate, na nag-support financially, o na nag-help sa production ng mga videos, hinihingi namin na i-bless ninyo sila ng multiply sa inyong own way. Para sa mga taong nag-share ng mga videos sa kanilang social media accounts o na nag-invite ng kanilang friends na manood, hinihingi namin na gamitin ninyo ang mga efforts na yon para ma-reach ninyo ang more people.
para sa mga testimonies na natatanggap namin mula sa mga viewers tungkol sa mga answered prayers at sa mga blessings na natatanggap nila after suwali sa mga panalangin namin. Hinihingi namin na magpatuloy kayo sa pagtutok sa mga buhay na iyon. Bigyan ninyo pa ng more reasons para mag-testify ng inyong goodness. Para sa growth ng channel na ito, Panginoon, hinihingi namin na ma-align ninyo ang lahat sa inyong kalooban. Kung inyong gusto na lumaki pa ang reach namin, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng right strategies, ng effective content at ng favor sa YouTube algorithm. Pero kung inyong gusto na mag-focus kami sa quality instead na sa quantity, turuan ninyo kaming maging content sa current size ng audience namin at mag-focus sa deeper impact sa bawat individual viewer. Ngayong lumalapit na kami sa practical part ng aming panalangin, Panginoon, gusto namin na sabihin sa inyo na kinikilala namin na kayo ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provide. Salamat sa lahat ng mga financial blessings na natanggap namin mula sa inyong mga kamay throughout our lives. Salamat sa mga trabaho na ibinigay ninyo sa amin, sa mga business opportunities na nagbunga, at sa mga unexpected sources ng income na galing sa inyong creativity. Hinihingi namin ngayong Panginoon na bigyan ninyo ang bawat isa sa aming mga viewers ng breakthrough sa kanilang financial situations. Para sa mga taong nakastruggle sa poverty, hinihingi namin na magbukas kayo ng mga doors of opportunity na magtutuloy sa kanila mula sa lack to abundance. Hindi namin hinihiling na maging instant millionaire sila, pero hinihiling namin na magkaroon sila ng sustainable income sources na magbibigay sa kanila ng dignity at ng ability na mag-provide sa kanilang mga pamilya. Para sa mga taong may mga utang na hindi nila alam kung paano babayaran, Panginoon, hinihingi namin na magbigay kayo ng wisdom sa debt management at ng opportunities para ma-increase ang kanilang income. Turuan ninyo sila ng proper budgeting, ng wise spending at ng effective na paraan ng pag-save. Para sa mga taong naka-experience ng financial scams o ng bad investments, hinihingi namin na ma-recover ninyo ang mga losses nila sa iba't ibang paraan. Para sa mga taong may mga business ventures, Panginoon, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa business decisions, ng favor sa kanilang mga customers, at ng protection sa mga business risks. Para sa mga employees, hinihingi namin na bigyan ninyo sila ng job security, ng promotion opportunities, at ng good relationships sa kanilang mga co-workers at supervisors. Panginoon, hinihingi namin din na turuan ninyo kaming lahat ng proper stewardship ng money. Turuan ninyo kaming mag-budget wisely, mag-save consistently, mag-invest prudently, at mag-give generously. Huwag ninyong hayaan na ang pag-pursuit ng money ay maging idolatry sa aming mga buhay, pero turuan ninyo kaming makita ang money bilang tool para ma-accomplish ang mga purpose na inyong inilagay sa aming mga buhay. Hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng entrepreneurial spirit para sa mga taong may mga business ideas but walang confidence or resources na mag-start. Magbigay kayo ng mga creative ideas para sa income generation, lalo na para sa mga taong natatanda na o may mga physical limitations na hindi na pwedeng mag-work sa traditional jobs. Para sa mga taong nag-i-invest sa stocks, sa business partnerships o sa real estate, Panginoon, bigyan ninyo sila ng wisdom na makipag-partner sa mga tao at sa mga companies na may integrity. Protektahan ninyo sila sa mga fraudulent schemes at turuan ninyo silang mag-research properly before mag-invest ng malaking pera. Para sa mga OFW families na dependent sa remittances, Panginoon, protektahan ninyo ang mga breadwinners sa ibang bansa at bigyan ninyo ng opportunities ang mga families na sa Philippines na ma-establish din ang mga local sources ng income para hindi lahat dependent sa isang tao. Hinihingi namin din, Panginoon, na bigyan ninyo kami ng contentment sa kung anuman ang current financial status namin. Turuan ninyo kaming maging grateful sa mga blessings na meron na kami ngayon
habang patuloy naming pinapursue ang improvement ng aming situations. Huwag ninyong hayaan na ang financial stress ay maging source ng conflict sa aming mga families o ng envy sa mas well-off na mga taong nakapaligid sa amin. Para sa mga work environments ng mga kasama namin, Panginoon, hinihingi namin na maging kayo ang source ng peace at ng positivity sa mga workplaces na nila. Bigyan ninyo sila ng favor sa mga boss, ng good chemistry sa mga teammates, at ng opportunities na ma-showcase ang kanilang skills at talents. Para sa mga taong nasa toxic work environments, hinihingi namin na magbigay kayo ng alternative opportunities na mas aligned sa kanilang values at sa kanilang well-being. Panginoon, ngayong narating na namin ang portion ng aming panalangin na dedicated sa mga declarations. Gusto namin na mag-shift ang tone ng aming panalangin mula sa asking mode patungo sa proclaiming mode. Gusto namin na mag-declare ng mga truths tungkol sa kung ano kayo at kung ano ang inyong mga plano para sa aming mga buhay base sa inyong salita na hindi nagbabago. Dinedeclare namin ngayong araw na ang aming Diyos ay sikat na sa lahat ng mga sitwasyon sa aming mga buhay. Walang problema na masyadong complicated para sa inyong wisdom. Walang disease na masyadong serious para sa inyong healing power. At walang relational conflict na masyadong broken para sa inyong restoring grace. Kayo ay ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, at sa inyong mga kamay ay nasa control ang lahat ng mga pangyayari sa universe. Dinedeclare namin na ang araw na ito ay hindi ordinary day, kundi ito ay araw na pinangako ninyo ng mga supernatural breakthroughs. Sinasabi ninyo sa Psalm 11 ng 23 na sumusulusog kami sa libis ng anino ng kamatayan, ngunit hindi kami matatakot sa anumang kasamaan sapagkat kayo ay sa tuwing amin. Ang inyong tungkod at ang inyong pamalo ay siyang umaaliw sa amin. Kaya dinedeclare namin na kahit dumaan kami sa mga challenging circumstances ngayong araw, kayo ay kasama namin at hindi kami mag-iisa sa mga laban namin. Dinedeclare namin na sa Philippians 4:19 ay nakasulat, at ang aking Diyos ay magkakaluba sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya dinedeclare namin na hindi kami magkakaroon ng lack sa mga bagay na important para sa aming spiritual, physical, emotional at financial well-being. Ang aming Diyos ay mayaman at sa kanyang richness ay hindi kami magiging kulang. Dinedeclare namin na sa Isaiah 22 verse 7 ay nakasulat, walang sandata na nalimbag laban sa iyo ang giginhawa, at bawat dila na bumabangon laban sa iyo sa paghatol ay inyong hahatulan. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya dinedeclare namin na lahat ng mga attack na may physical, spiritual o emotional nature laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Kayo ay aming protector at defender, at sa inyong shadow ay ligtas kami. Dinedeclare namin na sa Romans 8 verse 37 ay nakasulat, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit kayong nagsisikalago sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Kaya dinedeclare namin na kami ay hindi mga biktima ng circumstances, kundi kami ay mga victors sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Ang lahat ng challenges na dadatunan namin ay magdadaan lang, pero ang victory na meron kami sa inyo ay eternal. Dinedeclare namin na sa 1 John 3 verse 8 ay nakasulat, ang anak ng Diyos ay naliligtas upang sirain ang mga gawa ng dyablo. Kaya dinedeclare namin na ang bawat stronghold na ginawa ng enemy sa aming mga buhay ay natitira na sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang mga addiction ay natitira na, ang mga patterns ng failure ay natitira na, ang mga generational curses ay natitira na, at ang lahat ng forms ng spiritual oppression ay wala ng power sa aming mga buhay.
Dinedeclare namin na sa Proverbs 3 verse 6 ay nakasulat, kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga daan at kaniyang itatuwid ang inyong mga landas. Kaya dinedeclare namin na sa araw na ito at sa mga susunod na araw, hindi kami mag-aalala kung ano ang tamang decisions na dapat naming gawin dahil ikaw ay mag-guide sa amin. Ang aming mga hakbang ay patutulungin ninyo at ang aming mga desisyon ay mag-lead sa blessing hindi lang para sa amin, kundi para din sa mga taong nakapaligid sa amin. Dinedeclare namin na sa Deuteronomy 8G, verse 8 ay nakasulat, ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang yumayaon sa unahan ninyo. Siya'y lalaban para sa inyo ayon sa lahat ng ginawa niya para sa inyo sa Ehipto sa harap ng inyong mga mata. Kaya din declare namin na sa bawat battle na kailangan naming harapin, hindi kami ang mga primary fighters, kundi kayo. Kayo ay lalaban para sa amin at ang mga victories na mangyayari ay magmumula sa inyong intervention, hindi sa aming sariling strength. Dinedeclare namin na sa 2 Chronicles 25 verse 8 ay nakasulat, kung magpapakumbaba ang aking mga tao na tinatawag sa aking pangalan at manalangin at hanapin ang aking mukha at bumalik sa kanilang mga masamang pamamaraan, kung gayon ay didinggin ko mula sa langit at patutawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya dinedeclare namin na ang aming mga prayers ay naririnig ninyo, ang aming repentance ay tatanggapin ninyo, at ang healing na kailangan sa aming mga buhay, sa aming mga relasyon, at sa aming mga komunidad ay mangyayari sa inyong perfect timing. Dinedeclare namin na sa Malakias 3 verse 10 ay nakasulat, dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkaing sa aking tahanan at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala na hindi ninyo makakaya. Kaya dinedeclare namin na sa pag-ibibigay namin ng aming time, talents at treasures sa inyong kingdom, kayo ay mag-open ng bintana ng langit at magbibigay ng blessings na hindi namin aakalaing makakamit. Dinedeclare namin na sa aming identity bilang mga anak ng Diyos, kami ay royal priesthood, chosen generation, holy nation, at peculiar people. Hindi kami ordinary na mga tao na nabubuhay ng walang purpose, kundi kami ay specifically chosen at called ninyo para sa mga specific missions sa earth. Ang aming mga buhay ay may meaning, ang aming mga experiences ay may significance, at ang aming futures ay secured sa inyong mga pangako. Dinedeclare namin na ang spirits ng takot, ng worry, ng anxiety at ng depression ay walang lugar sa aming mga buhay. Sa halip, ang spirits ng faith, ng joy, ng peace, ng hope at ng love ang mag-dominate sa aming daily experiences. Ang aming mga minds ay protected ng peace na lampas sa human understanding. At ang aming mga hearts ay filled ng joy na hindi nadidependent sa external circumstances. Sa wakas, mga kapatid, narating na namin ang huli portion ng aming panalangin at gusto namin na mag-end tayo ng may masayang gratitude at ng renewed commitment sa Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa opportunity na ito na maging kasama ninyo sa intimate conversation. Salamat dahil hindi ninyo kami tinakpan ng pakirinig, hindi ninyo kami pinabayaan sa aming mga concerns, at hindi ninyo kami hinayaan na mag-pray mag-isa. Salamat sa assurance na inyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng inyong salita na ang aming prayers ay naririnig, na ang aming tears ay nakikita, at na ang aming heart cries ay may impact sa inyong loving heart. Salamat din sa promise na kahit na hindi namin nakikita ang mga answers sa aming prayers immediately, kayo ay continuously working behind the scenes para ma-bring about ang best outcomes sa aming mga buhay at sa mga buhay ng mga taong ka-intercede namin ngayong.
Panginoon, habang kami ay lalabas sa panalangin ito at magsisimula ng aming regular activities para sa araw na ito, hinihingi namin na samahan ninyo kami sa bawat step na gagawin namin. Sa mga meetings na dadaluhan namin, sa mga tasks na ga-accomplish namin, sa mga conversations na makakausap namin, at sa mga decisions na gagawin namin, maging kayo ang aming guide at ang source ng aming wisdom. Hinihingi namin na ang bawat interaction na magaganap sa aming mga araw ngayong ay maging opportunities para ma-reflect ninyo ang inyong character sa mga taong makakasalamuhan namin. Tulungan ninyo kaming maging blessing sa mga taong makakasama namin, maging source ng encouragement sa mga taong may struggles, at maging witness ng inyong goodness sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Gusto namin din, Panginoon, na i-consecrate sa inyo ang bawat oras ng aming araw. Ang morning routines namin, ang work hours namin, ang meal times namin, ang family time namin, at ang rest periods namin ay lahat maging opportunities para ma-honor ninyo. Huwag ninyong hayaan na ma-waste namin ang mga oras na inyong ibinibigay sa amin, kundi tulungan ninyo kaming maging good stewards ng time na inyong ipinamanage sa amin. Para sa mga unexpected challenges na pwedeng dumating sa araw na ito, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng supernatural peace at ng wisdom para ma-handle namin ang mga ito ng maayos. Para sa mga opportunities na pwedeng mag-present ngayong araw, hinihingi namin na bigyan ninyo kami ng discernment para malaman namin kung aling mga opportunities ang aligned sa inyong will para sa aming mga buhay. Hinihingi namin na tuloy-tuloy ang work ng inyong Espiritu Santo sa aming mga hearts throughout ang araw na ito. Mag-prompt kayo sa amin kapag kailangan naming mag-pray. Mag-remind kayo sa amin ng inyong mga truths kapag natuksusan naming magtiwala sa negative thoughts. At mag-convict kayo sa amin kapag ginagawa naming mga bagay na hindi pleasing sa inyong sight. Panginoon, hinihingi namin din na magpatuloy kayo na mag-work sa mga lives ng lahat ng mga taong kasama namin ngayong sa panalangin na ito. Throughout ang kanilang mga araw ngayong, hayaan ninyong maranasan nila ang inyong presence sa mga practical na paraan. Magbigay kayo ng small signs ng inyong love, mga little miracles na magpapaalala sa kanila na kayo ay actively involved sa kanilang mga lives, at mga divine appointments na mag-e-encourage sa kanila na kayo ay may good plans para sa kanila. Hinihingi namin na sa tonight, kapag nakakapag-reflect na kami sa mga nangyari sa araw na ito, magkaroon kami ng mga testimonies tungkol sa inyong faithfulness. Nawa ay makita naming ang mga evidences ng inyong hand sa aming mga circumstances, at nawa ay ma-amaze kami sa mga paraan na in-answer ninyo ang mga prayers na ginawa namin ngayong umaga. Panginoon, bilang commitment namin sa inyo sa araw na ito, nangungusap kami na susubukan naming maging more conscious ng inyong presence sa aming daily activities. Susubukan namin na mag-pray ng more frequently throughout ang araw, mag-reflect ng more deeply sa mga blessings na natantanggap namin, at mag-respond ng more quickly sa mga promptings ng inyong spirit sa aming mga hearts. Nangungusap din kami na mas gagawin naming priority ang pagbabasa ng inyong salita, hindi lang para sa information, kundi para sa transformation. Turuan ninyo kaming makakuha ng practical wisdom mula sa Bible na mag-a-apply namin sa aming real-life situations. Nangungusap din kami na mas magiging intentional kaming mag-share ng inyong love sa mga taong nakapaligid sa amin, lalo na sa mga taong mukhang nalulungkot o nangangailangan ng encouragement. Sa wakas, Panginoon, hinihiling namin na pagpalain ninyo ang bawat isa sa aming mga viewers at subscribers. Nawa ay ang panalangin na ito ay naging starting point ng mas matatag na relationship nila sa inyo. Nawa ay sa mga susunod na mga araw ay makita nila ang mga evidences ng inyong work sa kanilang mga buhay, at nawa ay ma-inspire silang mag-continue sa paglalakad kasama ninyo. Bigyan ninyo sila ng good health, ng loving relationships, ng meaningful work, ng financial provision at ng spiritual growth.
Protektahan ninyo sila sa lahat ng harm, gabayan ninyo sila sa lahat ng decisions, at bigyan ninyo sila ng hope para sa future na nakatukoy sa inyong mga promises. Mga kapatid, bago namin ending ang panalangin na ito, gusto ko kayong i-encourage na i-comment sa baba kung anong specific na prayer request ang meron kayo para sa sarili ninyo o para sa inyong loved ones. Ang community na ito ay hindi lang para sa passive viewing, kundi para sa active participation sa spiritual journey ng bawat isa. Huwag kayong mahiya na magbahagi ng inyong needs dahil lahat tayo ay may mga areas sa aming mga buhay na kailangan ng divine intervention. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na ito, hinihikayat ko kayong mag-click ng subscribe button at i-turn on ang notifications para hindi ninyo ma-miss ang mga upcoming prayer sessions namin. Ang channel na ito ay dedicated sa paggawa ng content na mag-help sa inyong spiritual life, at ang inyong subscription ay malaking tulong para sa patuloy na growth ng ministry na ito. Magbahagi din kayo ng video na ito sa inyong mga Facebook, Instagram, o ibang social media accounts para ma-reach namin ang mas maraming tao na kailangan ng panalangin. May mga friends or family members kayo na siguradong blessed din kapag nakasali sa mga panalangin na ito. Kaya i-invite ninyo sila na maging parte din ng community na ito. Sa mga susunod na mga araw, bantayan ninyo kung paano in-answer ng Panginoon ang mga prayers na ginawa namin ngayong. Mag-testimonial kayo sa comments kapag nakita ninyo ang mga evidences ng inyong answered prayers dahil ang testimonies ninyo ay mag-e-encourage sa ibang viewers na magpatuloy sa pag-trust sa Panginoon. Nawa ay ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyo sa lahat ng panahon. Nawa ay protektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, gabayan kayo sa lahat ng tamang daan, at pagpalain kayo ng higit pa sa inyong hinihiling o iniisip. Sa pangalan ni Jesus Christ kami nanalangin. Amen. Salamat sa lahat ng kasama namin ngayong umaga hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na prayer session. God bless you all.